everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Syempre, andito na naman ang inyong one and only Mama Mia and welcome back to my face sa channel ninyo. As you can see, wala pa pong nagbabago dito sa ating munting studio. Oo, it's a very, very long walk. Charot lang. Marami pang kailangan gawin. Pero syempre, alam ko naman na namimiss nyo kapag meron kayong mukhang nalalait na ganito kalaki. So, okay lang yun. Go lang tayo, push lang tayo dyan. Pero syempre, bago natin simulan ang ating story for today, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng ating mga solid supporters and listeners na lagi pa rin nakikinig. Kahit na 2025 na, maraming salamat. Hi kay Nolly Fabrigar, Michelle Katong, Chris Gler or Apa, maraming salamat. Hello rin kay Chazi Chai, maraming thank you din sa ating suking tagapakinig. Talaga ito siya na si RD Idria, si Gimaras Girl na lagi ring nakikinig, Cutie Hot Mom, Magdalena Ventura, hello rin kay Jaime Rodriguez, kay Christina Sapon, maraming salamat. Aksa Heliana, Jenny V. Pineda, maraming thank you and welcome back. Hello rin kay Miss Unique, maraming salamat. Angelita Villafuerte, kay User Rose, maraming salamat. Melrose Honteliano, hello rin kay Villa Mary Jane or Sobrevilla Mary Jane, maraming salamat. And thank you po sa lahat ng bumati sa akin ng happy birthday noong nakaraang January 3. Maraming salamat sa inyong pagbati sa akin. Huwag na nating patagalin pa. Ang ating sender today ay isa po sa mga kabarkada ng isa na rin nating naging sender. Oo, ang storya ng kanyang friend ay yung sa yung sa shooter, si Mr. Bombero, ganun ata yung title niya. At ito yung friend niya. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa ang ating storya dito lamang sa Dear Mama Mia. Gaano mo man i-deny ang isang bagay, lahat ng nangyayari at mangyayari ay magiging klaro sa huli. Dear Mama Mia, magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil umaga ko po kung isi-send itong letter ko. Pero kung anong oras nyo man ito basahin, ay magandang araw pa rin. Mama Mia, ako nga po pala ay isa sa mga kaibigan ng naging sender dito sa inyong channel. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Anne. Kasi yun po ang tinawag sa akin ng kaibigan kong si Sol nung siya ay sumulat dito sa iyong programa. Simulan natin ang kwento ko nung grade 4 pa lamang ako kung saan namatay ang aking biological father. Pagdating ko ng high school ay nag-asawa ulit ang mama ko sa kanyang boy best friend na nabiyudo rin. Meron itong isang anak na babae. Mas bata sa akin si Laika ng 2 taon. Anak siya ni Uncle Ram na siyang bagong asawa ng mama ko. Okay rin naman sa akin na nag-asawa ulit ang mama ko kasi she deserves someone na magbibigay sa kanya ng happiness and love dahil alam kong hindi naman talaga sasapat ang pagmamahal ko para sa mama ko. Mabait din si Uncle Ram at mahal din niya ako. Anak ang turing niya sa akin. Nagkaroon kaming dalawa ni Laika ng kapatid kina Uncle Ram at Mama. College ako nung magkaroon ako ng mga super close circle of friends. Sila nga ay sina Sol, John, Mia, Jaisel, and Rizel. We became close friends kasi parehos po kami na nag-enroll sa BS Ed major in Physical Science. As a matter of fact, first semester sa first year college ay classmates na kami. Pero naging close lang kami simula nung nag-second sem na dahil naging classmates ulit kami until sa dumating na kami sa second year college. Mas lalo kaming naging close sa pagkakataong ito. Sila po ang best supporters ko every time na sumasali po ako sa search sa college. At sa awa naman ng Diyos ay lagi po akong napapasama sa top 5. Isa ang pageant sa naging outlet o sideline ko sa aking mga expenses nung college.
Hindi kasi kami mayaman, Mama Mia. Second year ako nung una akong sumali sa search sa college na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng secret ultimate crush. In fact, sa una pa lang naming pagtatagpo ay nagka-crush na agad sa kanyang physical appearance. Honey, sino na ba ang kulang? Tanong sa amin ng teacher namin na siyang PE instructor na siyang nagtuturo sa amin kung paano ang rumampa. Ang sa Criminology and Engineering Department na lang po, ma'am, pero papunta na raw sila. Mukhang nandito na sila. Sagot naman ni Honey na siyang student assistant ng ma'am namin nung mga panahon na yon. Pagkakita ko sa mga bagong dating ay nakuha agad ang atensyon ko ng isang lalaki na siyang nagligtas dati kay Jaisel nung muntik na siyang matapunan ng bola nung may naglalarong basketball sa gym nung time na yon. Uy, Migs! Buti at pumayag ka na ikaw ang magiging representative sa inyong department. Tanong agad ni Ma'am Z nung makita niya ang mga bagong dating. Oo nga, Mami. Graduating na ako, so dapat daw hindi na ako tatanggi. Sagot naman nung lalaking nagligtas kay Jaisel nung nakaraang araw. Okay. Migs palang pangalan niya. Sabi ko sa sarili ko. Ang gwapo talaga ni Captain M, no? Oo nga. Nasa nursing department daw ang girlfriend niya. Yun ang sabi-sabi. Yun ang mga narinig kong chismis sa likuran ko ng mga babaeng kasama ko rin na mga participants pala sa search ng aming college intramurals. I was in a chaotic state if sino talaga si Captain M na kanilang sinasabi. At dahil kompleto na kami, ay nagbigay na ng instruction si Ma'am Z na mag-uumpisa na raw kami. Dumaan si Migs sa aking gilid, Mama Mia, para papunta na sa kanyang spot. At dahil nga hinangin nung mga panahon na yon ay naamoy ko siya. Ang bango naman. Tagos sa ilong ko ang scent niya nung dumaan siya sa akin. Of course, I know na hindi niya ako kilala. Dahil sino ba naman ako para makilala niya? And besides, hindi po kami magka-department, Mama Mia. Kaya nga, kung hindi ko pa narinig kay Ma'am Z ay hindi ko rin malalaman na Migs pala ang kaniyang pangalan. Aminado ako na unang pagkikita pa lang namin ni Migs ay attracted na ako sa kanya. That's why pagkatapos ng practice namin at narinig ko sa iba kong mga kasamahang contestant na pinagchichismisan nila si Migs, ay agad po akong pasimpleng lumapit para makipagmaritesan. Nalaman ko na ang Captain M and si Migs pala ay iisang tao lang. And that's him, the man whom I'm attracted to. Ang naging hero ng kaibigan kong si Jaisel. His first name pala ay Miguel. He was a varsity player and a team captain sa basketball sa school namin. Kaya naman, he was popular sa tawag na Captain M sa mga old students. Fourth year college na siya sa kursong BS in Criminology. I am not familiar sa tinatawag nilang Captain M dahil hindi naman po ako mahilig manood ng basketball nung first year ako. Pero ngayong second year na ako, nang dahil kay Miguel, ay para pong manonood na ako sa bawat laro nila. Grabe yung chismis dahil nadagdagan pa ang nalalaman ko tungkol kay Miguel. Since second year college pa lang pala si Miguel ay kinukuha na siya ng kanilang department na siyang magiging representative sa search every time na darating yung college intramurals raw. But always po raw dinedecline ni Miguel dahil hindi raw siya mahilig sa pageant. But always naman siyang sumasali sa basketball tuwing intramurals. Pero dahil nga graduating na siya, ay wala na raw siyang lusot so kailangan na niyang pumayag na siyang magiging representative ng kanilang department. Dahil yun daw ang sinabi ng department chairman nila. 3 days bago ang search, Mama Mia, ay nag-aya itong si Sol na manood raw kami ng laro ng basketball dun sa gym.
Educ department versus crim department raw ang maglalaro. Go lang naman ang iba kong mga kaibigan, Mama Mia. Kasi kasamahan din naman namin at department namin yung kalaban ng criminology department. Pero ako sa totoo lang, nung malaman kong criminology department ang kalaban ng aming department ay excited na akong sumama sa kanila. Kahit hindi ko po trip ang basketball, Mama Mia. Kasi naisip ko, baka makita kong maglaro doon si Miguel. Second quarter na ang naabutan namin nung makarating kami sa gym. Syempre dahil eduk students kami, hindi kami dapat cheer dun sa kalaban naming department. Lamang ang criminology department sa larong yon. Uy, bakit ka pumapalakpak sa kalaban, Sol? Saway ng kaibigan kong si Mia kay Sol dahil bigla itong pumalakpak nung naka 3-point shot si Miguel. Mas lalo tuloy lumaki ang lamang ng kabilang department sa amin. Alangang hindi ako papalakpak, kuya ko kaya yan. Shooter ang kuya ko, no? Sagot naman ni Sol. Kuya mo? Shock talaga ako, Mama Mia, dahil hindi ko naman alam na magkapatid pala si Sol at si Miguel. Kaya po, secret ang apelyedo ng jersey t-shirt ni Miguel dahil magka-apelyedo sila ni Sol. Magka-apelyedo pala sila. Lutang na lutang ako nung mga panahon na yun. Akala ko pareho lang sila ng apelyedo, pero magkapatid pala sila. Hindi agad ako nagtanong kay Sol kung related ba sila dahil ang kanila naman pong apelyedo, Mama Mia, ay common naman pong apelyedo sa mga taga-Pilipinas. Ewan ko, siguro iba talaga kapag meron kang secret crush. Nakaka-loading at nakakahang ng brain cells. Oo, kuya ko. Ay, oo, tama nga pala, Ann. Si kuya nga pala ang representative sa kanilang department para sa search. Siguro nagkakilala at nagkikita na kayo ni kuya sa practice, ano? Sabi ni Sol. Tumango lang ako sa tanong niya. Hindi ko akalain na ang secret crush ko pala ay kapatid pala ng isa sa mga best friends ko. Kuya mo pala yan, Sol? Bakit hindi namin kayo nakikitang magkasama? Sabat naman ni Mia sa aming usapan. Panggabi kasi ang pasok ni kuya, tapos tayo naman in a broad daylight. So, wala talagang chance na magkakita kaming dalawa. Pupunta lang siya dito sa school tuwing umaga o hapon kapag meron silang practice sa basketball. Sagot naman ni Sol. Diba siya yung last week, yung napakabilis ang kamay na sinalo agad ang bola, Ann, na akala ko tatamaan na ako? Bigla namang sabat ni Jaisel. Oo, siya yun. Wow ha, may gwapo ka palang kapatid, Sol. Baka available pa yan, pakilala mo naman kami. Baka isa sa amin ang maibigan niya. Sabi naman ni Jaisel. Na, wag na kayong umasa dyan kasi binabakuran na yan ng girlfriend niya. Sagot naman ni Sol na palihim na itinuro yung babaeng sinasabi niyang girlfriend ng kuya niya. Pagkatapos ng game ay talagang talo ang department namin at panalo ang department ni na Miguel. Noong nanalo na sila ay biglang lumapit yung babaeng tinuturo kanina ni Sol kay Miguel. At halatang halata naman, Mama Mia, at kitang-kita ko ang paghag at pagkiss ng girl na yon sa pisngi niya kahit na napakapawisin pa ng mukha ni Miguel. Very wide ang smile ng leche. Ay, ang landi. Agad namang sabi ng bakla naming kaibigang si John. Oo nga, if I know, flavor of the month lang yan ni kuya. Sabad naman ni Sol. Chickboy pala kuya mo? Hindi ko napigilang sumabad at napatanong kay Sol noon, Mama Mia. Tumawa lang si Sol at sinabing ewan. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay hindi ko alam kung paano ako makakahita ng iba pang information tungkol kay Miguel mula kay Sol nang hindi siya magdududa. Hanggang sa masundan na ang rehearsal namin para sa search. And sa aming last practice ay inabutan na talaga kami ng gabi. Kinilig naman ako nung bigla akong inabutan ni Miguel ng mineral water.
Mama Mia, feeling ko nung mga panahon na yon ay kina-crush back na rin ako ng crush ko. Pero nung makita kong hindi lang pala ako ang inabutan niya ng mineral water at halos lahat pala kami ng mga contestants, pati na rin yung ibang mga kalalakihan ay binigyan pa rin niya ay nawala ang pag-asa sa puso ko. Sadyang helpful at gentleman lang siguro talaga itong si Miguel. Dahil tinutulungan pa niya yung iba naming mga kasamahan sa daladala nito para makainom na ito ng maayos na tubig. In all honesty, nung time na yon, during the whole duration sa practice namin, ay palihim talaga akong nagmamasid kay Miguel. Mama Mia, ewan ko ba? Kakaiba talaga kapag may secret crush tayo dahil alam nating hanggang tingin lang tayo sa taong ito. Sino ba naman kasi ang hindi magkaka-crush kay Miguel sa kanyang ka-gentleman, sa kanyang kagwapuhan lalo na kapag gumingiti? Dahil kitang-kita mo ang puti niyang mga ngipin at pantay pa talaga ang mga ito, na para bang alaga sa dentist. Tapos yung buhok niya, ang suwabe-suwabe ng haircut. Napakalinis niyang tignan, kahit na parang may peklat siyang konti sa kanyang eyebrow, na para bang marka ng pakikipagsuntukan. Pero imbes na maka-minus points sa kanyang kagwapuhan ay mas nakadagdag angas pa ito sa kanyang dating. Lips pa na napaka-kissable. Tapos kung titigan mo ang kanyang mga mata ay nakakapaglaglag panty talaga. Mama Mia, napakagaling din niyang pumorma. Naisip ko nung mga panahon na yon, ganun siguro talaga basta criminology student. Napakagaling pumorma at napakatikas ng dating. Nung mga panahon na yon, ewan ko, pero siya lang naman talaga ang crim student na outstanding sa aking paningin. Hindi lang naman ako ang nagkaka-crush sa kanya dahil alam kong marami kami. Halos lahat nga siguro ng kasamahan kong mga contestant at representative dun sa search na yon ay nagka-crush kay Miguel. The only difference lang sa amin, sila ay halatang-halatang may crush dito, samantalang ako naman ay talagang secret na secret lang. Talo ko pa si Maria Clara kung makapagtago ng feelings ko. Hindi talaga ako nakikipag-flirt sa kanya. Oo, merong mga panahon na nagdi-daydream ako sa kanya, pero hanggang dun lang yon. No more, no less. Hanggang sa dumating na ang gabi para sa search, Mama Mia, at binuhos ko na lahat ng energy ko doon. I may be a second year student pero it's not my first time joining the pageant. Kasi sa barangay namin and sa high school pa ako ay sumasali na po ako doon. Ginagawa ko nang ang hanap buhay ang pagpapageant ko. But hindi dahil po mahilig na akong sumali sa mga pageant ay gandang-ganda na ako sa sarili ko. Hindi rin naman ako kasing level ni Catriona Gray, Shamsi Supsup o kaya'y Pia Wurtzbach. Ang height ko ay sakto lang naman. Ang beauty ko ay sakto lang din na nakaka-compete din naman sa mga kasamahan ko. Yun bang kaya pang i-enhance ng makeup na uri ng beauty. At Mama Mia, kapag naman nagkakaroon ako ng boyfriend, ay yun lang talagang sakto lang din na pwedeng irampa sa mall. I mean, yung okay lang, hindi naman masyadong gwapo pero hindi rin naman pangit. Pero Mama Mia, kahit mahirap lang kami, ang isa po sa maipagmamalaki ko ay ang kutis ko. Yan po kasi ang nakuha ko sa mama ko na mala Espanyola ang kutis niya. Natural ang kaputian ko. Salamat na lang talaga sa genes ng mama ko at no need nang mag-take ng glutathione dahil wala naman akong pang-maintain noon. At the end of the night, ay hindi po ako ang napiling koronahan. First runner-up lang ako. Yung partner kong lalaki ay third runner-up naman. Ang nakoronahan noon bilang Mr. ay syempre si Miguel. At ang Miss naman ay galing sa Science Department, a third year BS Bio student. Proud and happy lang naman din kasi ang student government sa department namin kasi nagpakita raw kaming dalawa ng partner ko ng good fight.
Masaya din ang mga kaibigan ko na todo support sa akin. Dumating ang graduation at graduate na rin si Miguel. Sa isip ko, wala na. Hindi ko na makikita pa ang secret crush ko. Mananatili na lang siyang memorya para sa akin. He used to be my dream boy. Hanggang sa Sol invited us sa bahay nila dahil meron daw konting celebration as pasasalamat ng parents niya para sa graduation ng kuya niya. Pumunta kami buong magbarkada at ang kapal-kapal talaga ng mga mukha namin kasi kami pa ang pinaka-early birds doon. Pagdating namin ay wala pang mga bisita, as in kami pa talaga ang nauna. Naabutan pa namin sina Sol at ang kuya niya na naglaro ng billiard sa may kiosk nila. Nung time na yon, Mama Mia, ay meron pong billiards dun sa bahay ni Sol. Kasi yun pala ang hobby nilang magkapatid, ang maglaro ng billiards. Napaka-sweet ng kuya ni Sol. Nakakainggit na may kuya. Ako kasi hindi ko naranasan na magkaroon ng kuya. Kuya, mga friends and classmates ko pala, sabi ni Sol sa kuya niya. Itinigil nila ang kanilang paglalaro ng billiard nung makita nila kami. At nung nakapasok na kami sa kanilang bahay ay pinakilala kami ni Sol dun sa kuya niya. Pinakilala din kami ni Sol isa-isa sa kanyang mga magulang. Hindi ba ikaw din yung sumali sa search? Tanong ni Miguel sa akin. Gosh, napansin na rin ako sa wakas ng crush ko. Palihim kong nasabi yun sa sarili ko. Yes, my dear kuya, siya yun, si Ann. Kung siguro wala ka pang girlfriend, si Ann talaga ang irereto ko sa'yo. Pero wag na lang, baka kasi madagdagan mo pa o maidagdag mo pa sa listahan tong kaibigan ko. Mapaiyak mo pa. Hindi deserve ni Ann ang maging flavor of the month, ano? Biglang sabi ni Sol. Ikaw talaga, be, niloloko mo ako. Anong flavor of the month ka dyan? Anong tingin mo sa mga girlfriend ko, juice? Sagot naman ni Miguel. Oo, orange juice flavor. Kasi last month, mango juice flavor yun, 'di ba? Sabi naman ni Sol. Mama Mia, nakakatuwa silang magkapatid kung mag-away at magtuksuhan. Napaka-sweet nilang tignan. Ang sarap sigurong magkaroon ng kuya. At dahil early bird kami ay mas nauna kaming nakakongratulate sa kuya ni Sol and una rin kaming nakakain. Food is life and busog na busog kami. Nawala ang diet ko. Napakasarap kasing magluto ng mama ni Sol. Buti na lang din at early bird kami dahil nung biglang padami na ng padami ang tao ay biglang dumating ang girlfriend ni Miguel. Mama Mia, gulat na gulat ako dahil parang hindi ito yung babaeng tinuro ni Sol dun sa gym nung maglaro sila ng basketball. Hindi ito yung nursing student. Kasi ang bagong girlfriend niya ngayon ay nasa science department, yung nanalo sa search na kapartner niya. Napakasakit sa mata ko nung makita kong ang sweet-sweet nilang dalawa sa isa't isa. That time, Mama Mia, ay nasabi ko sa sarili kong napakahilig talaga ni Miguel sa babae at flavor of the month nga naman siguro talaga ang feeling niya sa mga babae gaya ng sabi ni Sol. Chick boy pala ang crush ko, ang saklap naman. That time, nalaman ko through Sol na billiard pala ang hobby ni Miguel at basketball ang sports niya. Since hindi lang pala siya team captain but scholar pa rin siya dahil sa pagiging varsity player niya sa school namin. Nung time na yon, Mama Mia, ay pinilit ko pong patayin ang feelings ko para kay Miguel. Nung nalaman kong napakahilig pala niyang mambabae. Napakahilig niya ng iba't ibang flavor of the month. Hindi rin naman ako nahirapang kalimutan ang admiration na nararamdaman ko kay Miguel dahil graduate na rin naman siya at hindi ko siya masyadong nakikita na. After nung nakita ko siya sa kanilang bahay nung graduation niya, ang huling kita ko sa kanya ay yung despedida sa bahay nila. Padispedida para sa kanya.
Hindi ko na rin siya nakita pa, Mama Mia. Yun pala, ay nag-review pala siya sa ibang lugar, sa ibang review center para sa criminology board exam. Magpo 4th year college na kami nung narinig ko mula kay Sol na happy na raw siya dahil nakapasok ang kuya niya sa PNP at na-assign sa ibang area of responsibility, malayo sa lugar namin. Pero sa totoo lang, nung marinig ko ang tungkol kay Miguel, Mama Mia, dun ko na-realize na hindi pa pala tuluyang nawala ang pagkakaroon ko ng crush sa kanya. 3rd year college ako, almost end of the 2nd sem nung nagkaroon ako ng boyfriend for the first time. Nagkaroon ako ng secret relationship sa isang part-time instructor sa school namin. He was my Chem 31 subject instructor back then. Dahil nga ako ay napakahilig namang makipagdebatehan, Mama Mia, lalo na kapag chemical formulas and different experiments ang pag-uusapan, yun pala ay nagbigay ng napakalaking impact dun sa instructor namin. Gulat na lang ako nung bigla siyang nag-text sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Sir Neil. Naging magka-textmate kami hanggang sa nagka-chat-chat na rin. Mama Mia, ang love expression o love language namin ay yung mapuno kami ng debate sa isa't isa. Facts and opinions sa mga universal and physical phenomenon. Until na natapos namin ang aming final exam at dyan ko po siya sinagot dahil ayokong maging kami na estudyante pa niya ako. Ayoko kasing isipin na magkaroon ng impact sa grades ko ang relasyon naming dalawa. Sinagot ko siya nung matapos na ang finals namin para hindi masyadong awkward ang aming sitwasyon. At least maging kami man pero hindi ko na siya magiging instructor. Tapos na ang role niya bilang instructor sa buhay ko. Umabot ng 4th year college ang patago-tago naming relasyon ni Neil. Sikreto lang ang dating naming dalawa. Kahit mama ko, hindi niya alam na may boyfriend na ako. Yung mga close friends ko lang ang nakakaalam tungkol sa secret relationship namin ng ex-instructor ko. Mama Mia, yung mga walang yakong kaibigan ay lagi pong tinitake advantage si Sir Neil at lagi pong nagpapalibre ang mga ito. Graduating na ako nung nakuha ako ni Neil. It was our first anniversary that I gave myself to him. I gave him everything. At wala akong itinira sa sarili ko that time. Naniwala ako sa sinabi niyang pananagutan niya ako at pakakasalan niya ako no matter what. And since graduating na ako, Mama Mia, naniwala ako sa lahat ng promises niya. I was blinded by my love for him. My mind didn't collaborate with my heart and body. Basta naniwala na lang ako sa mga promises na sinasabi niya. Binigay ko ang sarili ko sa kanya dahil mahal ko siya. Naniwala ako dahil akala ko mahal niya ako ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Na siguradong sigurado na siya sa akin. We graduated na magkasabay ng mga kaibigan ko. Sabay din kaming nag-review at sabay rin kaming nag-take ng licensure examination for teachers. Friendship goals talaga ang peg namin. Sabay din kaming lahat na nakapasa sa board exam, salamat sa Diyos. And after that, nagkahiwa-hiwalay na kami dahil nagkaroon na kami ng kanya-kanya naming career journey. Nagkikita pa rin kami kapag may occasions o kapag napagkasunduan naming gumala. June 2014, nung nagpaalam si Neil sa akin na tatapusin niya ang kanyang masteral. Mama Mia, imbis na masaya ako nung mga panahon na yon dahil natanggap din ako ng alma mater namin bilang part-time instructor. Ay tsaka naman ang pag-alis ni Neil na mag-aaral siya ulit. Pero dahil supportive girlfriend ako ay pumayag ako. I supported his decision and plans kasi para din naman daw yun sa future naming dalawa.
Umalis siya sa pagpa-part-time instructor niya sa alma mater namin at nag-schooling siya sa isang university sa Mindanao. Nakapasok din siya ng trabaho doon sa ibang private college as part-time instructor din at nakaset na talaga yung plan niya na tapusin ang masteral niya. Kaya naman, naging long distance ang relationship namin. Okay lang naman ang takbo ng relationship namin ni Neil kahit long distance pa yon. May mga occasions na umuwi siya at sineselebrate din namin yon ng magkasama. May mga times din na ako ang pumupunta sa apartment niya para mag-celebrate kami ng aming mga monthsaries. Mama Mia, nung nakagraduate ako, ay inamin ko na rin sa mama ko at sa buong pamilya ko ang tungkol kay Neil. At alam na rin ito ng pamilya niya ang tungkol sa akin. In short, open na ang relationship namin sa bawat family namin. But everything changed after the holiday celebration dahil bigla kong naramdaman ang coldness ni Neil towards me. Malimit na siya kung kumontak sa akin at if may contact man kaming dalawa ay napakatagal na ng 3 minutes sa tatapusin niya agad ang conversation namin. Kesyo busy pa raw siya. May mga reports at assignments pa raw siya and all. I know working and schooling siya yung drama niya Mama Mia kaya inintindi ko lahat. Cause I know how hectic our schedules pag schooling and work ang pag-uusapan. I became so understanding and patient sa relationship namin. Siguro nga kung may award sa pagiging best pasensyosa girlfriend of the year, ay ako na ang makakakuha noon. Sabi nila, pag matalino ka raw sa klase ay bobo ka raw pagdating sa pag-ibig. Bobo talaga siguro ako dahil nagpadala ako sa mga pangako ni Neil. Mga pangakong kay tamis sa gabi ng aming pagtatalik. Pero kay bilis namang mapako. Lalo na kapag may malandi kang kalaban. On our 3rd anniversary ay pinuntahan ko si Neil sa apartment niya. Gusto ko siyang i-surprise. Nag-travel ako ng kulang-kulang sa 5 oras via bus para lang mapuntahan siya. At dahil nga maintindihin akong girlfriend dahil sa busy niyang schedule ay ako na po ang nag-adjust Mama Mia. Pagdating ko sa apartment niya ay katok ako ng katok pero walang nagbubukas. Wala nga ring sumasagot. Kaya naman I decided to open the door na lang since I have a spare key sa apartment niya na binigay niya sa akin nung una siyang umalis dun sa lugar namin para raw kapag pinupuntahan ko siya sa apartment niya at hindi ko siya maabutan ay makakapasok pa rin ako. Pagbukas ko ng pintuan, pagpasok ko ay may mini sala at mini kitchen niya. Mama Mia, may narinig po akong nagmumoan. Na para bang galing ang ingay na yon sa nag-iisang kwarto ng apartment na yon. Ang kwarto kung saan natutulog si Neil. From what I heard, ay nagsimula na talagang kumabog ng mabilis at malakas ang dibdib ko. Iba na ang takbo ng utak ko nung mga panahon na yon. Nanginginig na ang kamay ko nung hinawakan ko ang doorknob at pinihit ko ito pabukas. Mama Mia, nagbukas ito. Hindi ito nakalock. Napamura ako ng paulit-ulit. Nakita ako si Neil, enjoying how the girl drive on him. May oh yes baby pa siyang sinasabi habang nagmamaneho yung babae sa ibabaw niya. Para akong nawalan ng lakas sa aking nasaksihan. Ang aking supposedly surprise para kay Neil ay ako palang nasurpresa ng malaki. I really want to shout pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. I want to cry pero walang luhang pumapatak sa mga mata ko. Gusto kong magwala pero hindi nakikipag-cooperate ang body ko kasi nawalan ako ng energy sa nakita ko. Ang sarap nilang pagpapatayin nung mga panahon na yon. Ang sarap nilang pagtatagain. I felt so betrayed. Ano bang kulang sa akin? Wala naman na siguro, hindi ba? I already gave myself to him. At ang ginagawang pagdadrive ng babae sa kanya, ginagawa ko rin naman yun sa kanya. So ano pa bang kulang? Am I not really enough? Am I not beautiful enough? Bakit ako niloko?
bakit niya ako niloko. But I came up with one scheme. Nagmahal lang ako sa isang lalaking napakalandi. Nagmahal at nagtiwala ako ng isang taong hindi tama. And the worst thing is, I even submitted myself to that rascal of a person. Lumabas ako sa apartment ni Neil without turning back. I thought susundan niya ako or hahabulin niya ako dahil nakita naman niya ako. Pero hindi pala maganda ang magkaroon ng napakataas na expectation because it will make you down. Hindi niya ako sinundan, actually, Mama Mia. Para akong baliw na naglalakad noon sa kawalan palabas ng apartment niya. But believe me or not, hindi talaga ako umiyak nung mga panahon na yon. Bumuhos lang ang malalaking patak ng luha ko pagdating ko sa bahay namin. Gabi na akong nakarating na para bang naging round trip lang ang biyahe ko sa napakalayong lugar na yon. Sumakay ako ng van, hindi ako nag-bus para mas mabilisan ang biyahe going back home. I waited na kukontakin ako ni Neil pero tulad nga ng sinabi ko, wag tayong mag-expect dahil napakasakit kapag sobrang mataas ang expectations mo. Days passed, ni Anino ni Neil ay hindi nagpakita sa akin. It gives me so much pain, that is why during summer, nung nag-aya ng gala si Jan, sa grupo namin ay nag-go agad ako. At dahil hindi ko na napigilan ay na-share ko na sa kanila ang lahat-lahat. They comforted me while I burst into so much tears. Pasalamat na lang tayo at hindi kanya nabuntis. Better na mas maaga mong nalaman na ganyan pala ang true color niya. Napakahirap kapag naging mag-asawa na kayong dalawa at saka mo pa siya mahuhuli na nag-cheat pala sa'yo. Oo, masakit besh, pero pasalamat na lang tayo na mas maaga mong nalaman ang lahat na hindi pa kayo kasal dalawa. Don't cry na, Frenny. Hindi niya deserve yung mga luha mo. Time will come, makakarma din yung gagong yon. Walang kulang sa'yo. Sobra-sobra pa nga ang pagmamahal na binibigay mo sa kanya eh. Siya lang talaga yung hindi marunong makontento. But it's his loss na pinakawalan niya ang future binibining Pilipinas. Yan ang iba't ibang payo na narinig ko mula sa mga kaibigan ko. May mga nakakabagagbag damdamin na mga payo na meron ding mga halong kalokohan na napapatawa ako. Gaya ng sabi ni Jan na magiging future binibining Pilipinas daw ako. Baliw talaga tong baklang to. After 6 months ay muling nagparamdam sa akin si Neil. I asked myself then, which of the following is the reason why the ex na malandi started to interconnect with me again? A. Dahil hindi pa siya nakaget over sa akin at na-miss niya lahat-lahat tungkol sa amin. B. Hindi nag-work yung relationship nila dun sa pinalit niya sa aking malandi. C. Na-realize niya na mas better pa rin talaga ako doon. D. Nag-away sila ng bago niya at hindi siya nakapag-score kaya naghanap siya ng mapagbubuhusan niya ng kanyang landi. San kaya ang answer nun? Kasi kapag si ex ay kukontak ulit, nandun talaga yun sa 4 na rason. Dahil sa mga choices na yon, Mama Mia, na nasa utak ko ay hindi ko na-replyan ang message ni Neil sa akin. However, I waited for his sorry pero kumusta lang ang natanggap ko after 1, 2, 3, 4, 5, 6 months journey of my crystal clear tears? But you know what? Spell tanga at gaga. Okay. Capital A-N-N-E. Yes, it's Anne. No other than ako ang dakilang tanga at dakilang G-A-G-A. Kasi bakit? Nakipagbalikan pa rin ako kay Neil despite sa ginawa niyang panduloko sa akin. Nakuha pa rin niya ako sa panliligaw niya ulit sa akin. Humingi siya ng sorry na halos magkanda luhod-luhod na siya sa harapan ko. Halos araw-araw niya akong sinusundo at pinupuntahan dun sa college na pinagtuturuan ko ng part-time. After a month lang ay nadala ako sa mga ligaw-ligaw efforts niya. Wala na raw silang dalawa nung babae.
Kasi ako lang daw talaga ang mahal niya. Ang sabi niya, natukso lang daw siya nung babaeng yun dahil yun raw ang laging nagtutulak ng sarili niya sa kanya. And Mama Mia, nakainom raw siya nung naabutan ko silang may nangyari sa kanila dun sa kanyang apartment. Lame excuses kung tutuusin. Pero ano bang magagawa ko, nagpapakaboba ako dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko. Nagpadala ako sa sinabi niyang hindi na niya uulitin pa, basta bigyan ko lang daw siya ng second chance. Ako ay tanga at gaga sa pag-ibig, nakipagbalikan sa kanya. Nasa utak ko nung mga panahon na yon, Mama Mia, dahil nga siguro nakuhanan niya ako, so I am not clean and enough anymore at wala nang ibang lalaking tatanggap sa akin. Baka kasi ang next na lalaking mamahalin ko ay hindi niya matanggap ang nangyari sa akin at baka mawalan siya ng tiwala sa akin dahil hindi na buo ang pagkababae ko. I overthink that virginity is very important to every man and they valued it a lot. Na pag wala na ito sa'yo ay hindi ka nakatanggap-tanggap na babae at hindi ka nakatiwa-tiwala pa. Na kapag hindi ka na virgin ay nagkaroon ka na ng napakaraming partners. Horrible thing, Mama Mia. Nung mga panahon na yun, naisip ko, paano kapag meron akong bagong boyfriend tapos mabuntis niya ako? Tapos sagutin niya akong, sure ka ba? Akin talaga ang baby na yan? Yan ang tumatakbo sa isip ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Isa sa mga rason kung bakit ako nagpakatanga at nagpakagaga na nakipagbalikan pa rin kay Neil despite of everything. And sabi nga nila, everyone deserves a second chance, so I tried to give him that. Pero totoo palang sinasabi ng iba that once trust was ruined, hindi mo na talaga maiwasang pagdudahan lagi ang partner mo. Every time na makakabasa ako noon ng mga chat at text na may something talaga para sa akin ay lagi kaming nag-aaway ni Neil. Every time na mag-share ako sa mga barkada ko, halos lahat sila ay nagagalit sa akin. Kasi para raw akong kumuha ng napakalaking bato at ako lang din ang pumukpok nun sa utak ko. Kung pwede palang daw ay sampalin nila ako ng paulit-ulit para matauhan ako. Galit na galit sila sa akin sa ginawa kong pakikipagbalikan sa ex ko. Pero kahit galit sila, they still respect my decision. Dumating din sa punto na nauntog ang ulo ko, Mama Mia, sa napakalaking kagagahan na ginawa ko. At alam niyo ba kung anong nagpagulat sa akin? Nung inamin sa akin ni Laika ang isang malaking pangyayari one day. Sorry talaga, Ann. Trinay ko namang maging kalmado. Every time nahaharap ako sa'yo pero hindi na talaga kaya ng konsensya ko. At first, iniiwasan ko naman ang tukso. Kasi hindi naman tayo magkadugo. But you're a sister to me na talaga. Pero Ann, sorry naging mahina ako pagdating sa boyfriend mo. Nangyari ang hindi dapat. May nangyari sa amin ni Neil sa boyfriend mo. Sorry, Ann. Pasabog talaga ang naging pag-amin noon ng stepsister ko na si Laika tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa ng boyfriend ko, Mama Mia. Doon na talaga ako pumutok na parang isang bulkan. Sobra-sobra na. Of all the women, bakit sa stepsister ko pa talaga? Ilang beses ba talaga uubusin ni Neil ang pasensya ko? Ganun na ba talaga siya? Porket siyang nakauna sa akin? Ganun nakadali para sa kanya? Nalokohin ako dahil pakiramdam niya hindi ko siya kayang bitawan at hindi ko siya kayang iwan? Pakiramdam niya magiging martyr ako sa kanya forever? Paulit-ulit ko siyang minumura sa utak ko. A womanizer a-hole. Because of this, I decided firmly na puputulin ko na ang lahat.
Once and twice are forgiving but thrice is enough. Tama na and sobra na. Nakakagago na, sobrang sakit na. Thrice-fold betrayal is more than enough for me to slap Neil side by side. Actually, silang dalawa talaga ni Laika ang nakatikim ng sampal ko. Napakasakit ng ginawa nila sa akin. At first, nag-deny pa si Neil na walang nangyari sa kanila ni Laika. Pero pinabasa ni Laika sa akin ang screenshot ng conversation nila ni Neil, wherein nakiusap si Neil na wag sabihin ni Laika sa akin ang nangyari sa kanila kung ayaw ni Laika na magulo ang pamilya namin. Kalimutan na raw ni Laika ang nangyari sa kanila dahil one night lang naman daw yon at dala lang daw ng kalasingan nila. Napakasalbahing lalaki ni Neil, lalo na. At lagi niyang nirarason ay ang pagkakaroon niya ng espiritu ng alak sa kanyang katawan. Siguro kapag nakakainom siya ay talagang umaakto ang pagiging malandi niya. Ewan ko kung bakit umabot kami ng 3 years na hindi ko agad nakita yung mga red flags na yon. I thought he's responsible guy kasi syempre college instructor eh. But I was wrong. You cannot judge someone through his angelic face talaga. Dahil hindi natin alam na sa likod pala ng malaanghel at maamong mukha na yon ay nagkukubli ang isang demonyo. May mga lalaki ba talagang hindi marunong makontento? Si Neil ang napakalaking pruweba sa kasabihang once a cheater, always a cheater. At dahil sa nangyari ay para akong naging man-hater. Natakot akong ma-in love ulit. Natakot akong makipagrelasyon. Natakot akong magkamali ulit. Para sa akin nakakatroma at nakakadalang pag-ibig. Si Neil and Laika, actually hindi sila naging mag-on because after I broke up with Neil, ay nawala na rin siya completely sa buhay namin. Natakot siguro siya sa sinabi kong ipapakulam ko siya kapag ginulupan niya kami. Si Laika, ang pinakamalaking frustration ni Uncle Ram. A regular 4th year student si Laika nung mangyari ang lahat ng yon. After she confessed to me sa science lab sa school, ay tumigil na rin siya sa pag-aaral at sinabi niya sa papa niya na titigil na siya at magtatrabaho na lang dahil pagod na raw siyang mag-aral. I know, gusto lang niyang umalis sa bahay dahil parang na-awkward siya tuwing nakikita niya ako. Nakokonsensya siya. Hindi ko naman siya sinumbong sa papa niya kay Uncle Ram na stepfather ko. Hindi ko rin siya sinumbong sa mama ko. Siguro inisip niya Mama Mia, dahil hindi ako nagsumbong, ay baka dahil takot akong masira ang pamilya namin. Pag hindi niya alam, ay hindi ako nagsumbong sa papa niya. Dahil sa sinabi niya sa akin nung araw na nag-confess siya sa akin tungkol sa kasalanan nilang dalawa ni Neil. You're too good para kay Neil, Ann. Napakabuti mong kapatid para sa akin. Mabuti kang babae. Ayokong niloloko ka lang lagi nang hindi mo alam na iniiputan ka na sa ulo ng paulit-ulit ng boyfriend mo. Oo, nagkasala ako pero ayokong maging makasarili na itago na lang ito palagi. Tapos hayaan ko na lang na mapunta ka sa maling lalaki. Sorry talaga, Ann. Sorry't nagkasala ako. Umiiyak na sabi noon ni Laika sa akin. Bago pa niya sinabi sa akin ang totoo niyang kasalanan, Mama Mia. Ang totoong nagawa nila ni Neil. Nasampal ko siya pero dala lang yun ng sobrang galit ko at sobrang pagkagulat ko. Pero after kong mahimasmasan ay na-realize kong pareho lang kami ni Laika na biktima ng mga the moves ni Neil. Dahil sa sinabi niya, yun ang naging rason kung bakit hindi ko siya sinumbong kay Mama at kay Uncle Ram. Cause somehow, naging mabuti pa rin ang kanyang intensyon kung bakit siya umamin sa akin ng kanyang kasalanan. Though naging mahina siya at nagpadala siya sa temptation at mga the moves ni Neil, but still ang pag-amin niya sa akin ay napakalaki talagang bagay para sa akin. Hindi yun naging madali sa kanya, alam ko, pero ginawa niya. Wag lang akong mapunta sa maling tao. And because of that,
Itinikom ko ang bibig ko. Wala akong sinabi sa mga magulang ko. Umalis siya at nagtrabaho sa malayo. Nang hindi ko sinasabi at ibinulgar ang kanyang kasalanan. Binigay ko sa kanyang free will na siyang magsabi sa pamilya namin. And if hindi niya kayang sabihin yun sa mga magulang namin, ayos lang din naman sa akin. Handa na rin naman akong kalimutan ang lahat ng kanyang naging kasalanan. April 2016, nag-resign ako sa college kung saan ako nagpa-part-time kasi lumabas na ang ranking sa senior high school at sali po ako sa registered qualified applicants. Kailangan kong ma-regular sa trabaho ko at ang opportunity ay dumating para sa panibagong buhay. Isa ako sa mga batches ng teachers na unang sumalang sa senior high school opening para sa first batch talaga. Na-in at na-regular agad ako sa trabaho at napakalaking salamat talaga sa DepEd. Na-in ako within the heart of the city. Maganda dahil no hassle kasi medyo malapit-lapit lang din sa amin. 1, 2, 3. Yeah. For more than 3 years ay nanatili akong single. No relationships para no pain. Nadala talaga ako sa naging experience ko kay Neil. Sabi ko hindi na ako uulit pa. May mga humihingi naman ng number, nakikipagkaibigan sa social media, nakikipag-chat, nag-a-attempt manligaw pero hindi ko talaga ini-entertain. I became snobbish. Pati mga kabarkada ko, Mama Mia, ay talagang nagulat sa akin. Especially Sol. But she never mentioned it sa kaniyang naging kwento dito, Mama Mia. Because it's my personal issues. Sometimes, sinasabi nila na baka naging lesbian na raw ako. Minsan nga, tinutukso-tukso nila kami ng kaibigan kong si John na bakla na baka lang kami lang daw din ang magkakatuluyan sa huli. Bakla siya, tapos lesbian naman ako. Mama Mia, talagang ganun kapag may barkada ka, no? Tinutukso at kinukulit ka lagi. Nag-asawa na si Jaisel and then si Rizel. Nagkaroon na ng boyfriend si Sol at si Mia ay nakita na rin ng kanyang soon-to-be husband. Pero kaming dalawa ni John ay nanatiling walang partner. Kaya kami po ang tinutukso nila sa isa't isa. Ito namang si John, sinasabi lagi na iyo at hindi raw siya papatol sa akin. If hindi ako nagkamali sa month, Mama Mia, first week in the month of March, year 2019, nung nagkaroon ako ng problema. Nahuli ako, pati na rin yung Mio kong motor. Past 8 p.m. na yon nung umuwi ang nakababata kong kapatid na lalaki at nag-inform sa akin na yung motor ko raw ay na-impound. Bakit mo kasi ginamit yung motor ko, ha? Galit na galit kong tanong noon sa kapatid ko na magi-grade 8 pa lang. Sorry ate, may kukunin at susunduin lang sana akong kaklase. Tapos hindi ko naman alam na mga taga-region pala ang nagkakandak ng checkpoint. Sino ba naman kasi talagang mag-aakala na may hulihan pa gabing-gabi na? Sagot naman niya, Mama Mia. Etong kapatid ko talaga, gustong-gustong ginagamit ang motor ko nang hindi nagpapaalam. Palibhasa, bunso. Palibhasa, spoiled sa mga magulang. Pinagalitan siya ni Uncle Ram, Mama Mia, pero ano pa bang magagawa namin? Wala na, na-impound na ang motor ko. Nung sinabing taga-region ang nakahuli, ibig sabihin nun, Mama Mia, kapulisan sa lugar namin ang nanghuhuli nung time na yon. Kung hindi naman ay mga kapulisan sa Davao Region. Mama Mia, hindi pa po tapos ang monthly bayarin ko dun sa motor na yon. Meron pa akong 2 buwan na natitira, pero kung kailan 2 buwan na lang ay tsaka pa mahuhuli. Inutang ko pa talaga yun, Mama Mia, dahil gusto ko ay mas madadalian ako sa biyahe ko. At napakahirap naman talagang mag-commute lalo na kapag nagtuturo ka at ginagabi ka na sa pagtuturo mo sa school. Hello, Besh. Please help me. I badly needed your help. Sabi ko kay Sol nung sinagot niya ang tawag ko. Tinawagan ko siya dahil siya ang naisip kong makakatulong sa akin. Ano bang problema, Besh? Tanong niya.
Yung motor ko, besh, na impound. Ito kasing kapatid ko napaka walang hiya. Tinakas yung motor ko. Ginamit ng hindi ko alam. Tapos, nahuli pa talaga ng mga taga-region, besh. Besh, baka pwedeng magpatulong dun sa boyfriend mo, please. Pwede ba nating puntahan yung motor ko? Please, besh, help. Wala kasi si Mark, besh Andun sa kanilang farm. Pero, wag ka nang mamomroblema dyan ha. Hanapan natin yan ng solusyon. Andito si kuya. Susubukan kong sabihan. Tapos tatawagan na lang kita ha. After a while ay tumawag ulit si Sol at sinabihan niya kung magkita kami sa may Petron gas station. Tapos ipapadala niya sa akin ang aking driver's license at rehistro ng motor ko na original copy talaga. Pero Mama Mia, dahil hindi ko pa nga tapos bayaran yung motor ay wala po sa akin ang original na copy ng ORCR. Pagdating ko sa may Petron gas station ay nakita ko si Sol at ang kuya niya. Gusto ko sanang sabihin kay Miguel na, "Hi, it's very very long while Ngayon pa talaga tayo nagkita at napakagwapo mo pa rin." Meron nahiya ako. Hindi kasi kami close ng kuya ni Sol. Nung time na na-promote ang kuya ni Sol at nag-grant ang request of transfer niya sa lugar namin, yun ang huli naming pagkikita. Year 2018, siya na-transfer at 6 to 7 months pa lang mula nung pagka-transfer niya tapos nangyari itong nahuli ang motor ko. Bakit mo pinapadrive yung motor mo, ma'am? Sa kapatid mo, menor de edad pa naman yun. So wala pa talagang lisensya. Striktong sabi ni Miguel sa akin nung makita niya ako. Hindi ko naman pinadrive, sir. Hindi ko nga alam na kinuha niya yung susi at ginamit ang motor ko. Mahinahon kong sabi. Patience lang, Ann. Kasi ikaw naman ang may kailangan sa kanya. Pangungumbinsi ko nun sa sarili ko. Hindi na sumagot si Miguel. Sumakay siya sa big bike motorcycle niya at sumunod ako kay Sol. Pinatakbo ni Migs ang motor niya. Ilang sandali pa ay tumigil ang motor niya sa harap ng 7-Eleven. "B, baba ka muna. Dito ka lang ha. Babalikan ka namin pag nakuha na namin yung motor mo." "Halika na, B," sabi ni Miguel kay Sol. "Dito ka na lang pala. Bakit mo ako iiwan dito, kuya? Sama na lang ako." Pagmamaktol ni Sol. "Dito ka lang, andyan lang naman sa tabi-tabi. Hindi ko makukuha ang motor ng barkada mo, sasama ka sa akin." Sagot naman ni Miguel sa kapatid niya. Kaya hindi na lang nakipagdebate pa si Sol. Bumaba kaming dalawa at pagbaba namin ay umalis na si Miguel, pero nakatingin siya sa akin sabay sabing, "Ikaw ma'am, sakay." Para talaga siyang commander kung makaasta. Para din naman akong soldier na hindi na nagdalawang isip at umangkas na rin sa likuran niya. Tapos si Sol ay iniwan namin dun sa 7-Eleven. Parang nababasa niya ang sinabi niya. Parang nababasa niya ang nasa utak ko nung mga panahon na yon, kaya siya nagsabing kailangan raw may mag-drive ng motor ko kapag nakuha na namin yon, kaya niya ako pinasama. "Ingatan mo si Ann ha, wala yang boyfriend. Baka may mga kabaro ka doon na magpapaano sa kanya ha. Pakibantayan naman kuya please," singit ni Sol sa kuya niya. Natawa naman ako sa sinabi ni Sol, Mama Mia, at lalong natawa ako sa sinabi ng kuya niya na ginagawa niya raw Guardia Civil ito. "Diyan ka lang ha. Babalik din kami kaagad." Pinatakbo na ni Miguel ang motor niya. Napaka-attractive tignan ng lalaki lalo na kapag nagdadrive ng black na motor at black din ang suot. Pagdating namin sa mga grupo ng kapulisan na siyang nanghuli ay pinatigil ni Miguel ang motor at hinanap sa akin yung driver's license ko at rehistro ng motor. Pumunta agad si Miguel sa mga police officers at may isang opisyal siyang nakausap. Habang nag-uusap sila ay tumingin sila sa direksyon ko kung saan ako nakatayo at nakasandal sa motor ni Miguel. Ilang sandali pa ay sinenyasan ako ni Miguel na palapitin sa kanila.
Sa susunod ma'am, pakibantayan naman ng kapatid mo para hindi makuha yung susi mo. Napakahirap, makakadisgrasya tapos minor de edad pa yung kapatid mo. Sabi ng opisyal na kausap kani-kanina lang ni Miguel. Yes sir, hindi na po mauulit. Sorry talaga. Sabi ko at yumuko as a sign of how apologetic I am. I-release namin yung motor mo kasi kompleto naman yung motor mo ma'am. Sabi ni Mr. Officer. Salamat talaga sir. Walang problema ma'am. Congrats nga pala para sa planong kasal ninyo ng brad ko. Ha? Anong kasal? Gusto ko sanang itanong kay Sir Officer pero umurong ang dila ko Mama Mia. Dahil bigla akong inakbayan ni Miguel na kumikindat-kindat pa sa akin yung isang mata. Senyales na sinasabi niya sa akin, sabayan ko na lang ang trip nila. Thank you Brad Chip sa yung congratulatory message. Iimbitahin ka namin. Hindi na kami magtatagal Salamat talaga. Biglang sabi ni Miguel. Tumango lang din naman yung Sir Officer at kinuha na namin ang motor ko. Napakarami ding mga motor na nahuli doon, Mama Mia, at napakarami nilang kinakarga. Para talagang kung sinong umasta itong si Miguel na nakaakbay pa sa akin habang papunta kami dun sa motor ko. Feel niya talaga ang pag-akbay sa akin nung mga panahon na yon. Sinasabayan ko na lang ang trip niya dahil hindi ko alam kung anong drama niya na sinabi niya doon sa officer para lang ma-release ang motor ko. Nag-drive na ako ng motor ko, Mama Mia, at sumunod sa akin si Miguel habang pinupuntahan namin si Sol sa may 7-Eleven. Nag-snacks muna kami at plano kong ilibre sana si Miguel at si Sol as my way of thanking them. Pero si Miguel, Mama Mia, ay biglang nagsabing siya na raw ang magbabayad dahil alam niyang kinakabahan pa raw ako sa nangyari. Binigay niya sa counter yung 1,000 peso bill at ngumiti sa cashier. Hugmupo kaming tatlo sa loob ng dine-in table sa 7-Eleven. Salamat sa street, Sir Miguel. Nakuha ko na yung motor ko tapos nilibre mo pa ako. Dapat ako yung nanlilibre sa inyo Sorry talaga sa disturbo ko ha. Sus! Nagdadrama ka ba, Besh? Para kang others ha? Of course, what friends are for, diba? Hayaan mo si kuya na ilibre tayo dahil mas malaki pa ang kita niyan kaysa sa atin. Buti na lang at naambunan tayo kahit paminsan-minsan ang sweldo niya kaysa dun lang yun sa girlfriend mapunta, diba? Singit naman ni Sol. Tumawa na lang ako sa sinabi niya. Hindi, syempre dapat may magawa pa rin ako as a way ng pasasalamat ko sa kuya mo, diba? Sabi ko na lang kay Sol. Ano bang pwede kong gawin, Sir Miguel, para makabayad man lang ako kahit sa pang-iestorbo ko sa oras mo ngayon? Tanong ko kay Miguel. Okay lang, magsasabi din ako sa susunod if ako naman ang nangangailangan ng tulong mo. Simpatiko niyang sagot sa akin, Mama Mia. Bakit ang bilis niyo, kuya? Anong sinabi mo dun para makuha mo agad ang motor ni Ann? Biglang tanong ni Sol. Sinabi ko kay Chip na fiancé ko yung barkada mo at buntis siya. Nakatulog kaya ayon, hindi na malaya na kinuha pala ng kapatid ang susi ng motor at ginamit. Wala talagang kakurap-kurap ang sagot ni Miguel, Mama Mia, na para bang normal lang sa kanyang magsinungaling ng ganon para lang makalusot sa kung anuman ang gusto niyang lusutan. Halos mabilaukan ako sa siopaw na kagat-kagat ko nung marinig ko ang kanyang sinabi. Nakakagulat naman kasi sa dinami-dami ng pwedeng palusot o yun pala. Si Sol naman ay tawang-tawa lang nung mga panahon na yon. Inabutan ko ng soft drinks si Miguel, Mama Mia, at inabutan niya ako at nagpaubo pa talaga ako dun sa kanyang mga sinabi. Humarang tuloy ang siopaw sa esophagus ko sa sinabi ni Miguel kay Sol. Kaya pala nagko-congratulate sa amin yun si Mr. Officer kanina. Dahil ang sinabi pala niya ay magkakaanak na kami at ikakasal na rin. Ewan ko, bakit sa dinami-dami ng pwede niyang maisip, yun pa talaga ang naisip niyang idahilan. Tumawa si Sol. Kawawa ka naman pala, Besh. Kasi buntis ka tapos si kuya pa talaga ang magiging ama ng baby mo. Hindi ka man lang nag-inform.
sabi ni Sol at tawang-tawa ito. Ang tawa niya talaga ay halos rinig kahit sa labas ng 7-Eleven doon. Manahimik ka nga, bibig mo, sabi ni Miguel kay Sol. Tapos hinampas niya ito ng mahina sa ulo. Sinabi ko lang yun kay Chief para wala nang maraming tanong-tanong pa at ilabas na yung motor mo. Kasi kapag sinabi kong kabarkada mo siya at hindi ko kaano-ano, naku, makakabayad pa talaga siya ng penalty. Kasi kahit walang violation yung unit at kompleto naman sa papeles, pero minor de edad pa rin ang nag-drive and still, napakalaki ng violation na yun. Minor driver tapos wala pang lisensya. Kaya sinabi ko na lang ganun para hindi na tayo makabayad pa at hindi na rin tayo maaberya pa. Kasi kapag nagbabayad pa, naku, malaking aberya pa yan. Doon pa sa opisina babayaran ng dami-dami pang kailangan gawin. Kaya pala, huwag tayong masyadong asumera self ha. Pagpapakalma ko noon sa sarili ko, Mama Mia. Dahil wala lang pala yung sinabi niyang fiancé niya ako. Pero si Sol, kahit nag-explain na ang kuya niya, ay panay pa rin ang tawa nito. Panay pa rin ang pangnunukso nito. Pero sa totoo lang, Mama Mia, I'm very grateful to Miguel at Sol. Kasi kung hindi dahil sa kanila, alam kong makakabayad ako ng malaki-laking multa at bago ko pa mabawi ang motor ko, ay baka abuti na ako ng siyam-siyam. Alangan namang si Miguel ang pagbabayarin ko doon. Ang kapal naman ang mukha ko, di ba? Alangan namang siya ang pag-aasikasuhin ko para mailabas lang ang motor ko kung sakali mang may mga kailangan pang penalty na dapat bayaran. Mama Mia, yun na ang exchange of conversation namin sa muli naming pagkikita ni Miguel. Si Sol talaga ang naging dakilang mighty bridge namin. After naming mag-usap, after naming magkwentuhan at after naming mag-snacks dun sa 7-Eleven, ay tumayo na rin kami at umuwi na. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung kailan ulit masusundan ang pagkikita naming yon ng secret crush ko. Hindi ko alam kung masusundan pa ba yun. Hindi ko rin alam kung tadhana ba ang gumawa ng paraan para mangyari ang bagay na pagkakahuli ng kapatid ko kahit gabing-gabi na. Kung tutuusin, wala naman ang hulihan kapag alas 8 na ng gabi o beyond 7 p.m. na. Hindi ko tuloy lubos mapigilan ang sarili ko sa pag-iisip na baka nga sinadya iyon ng tadhana. Baka yon ang paraan ng tadhana para muling magkakonekta ang mga landas namin ni Miguel sa isa't isa. Grabe naman ang kwentong ito. Yes, medyo mahaba, ano? Oo, mahaba. So, bukas ang part 2 at palagay ko, may part 3 pa ito. Hindi ko alam kung may part 4. So, atin pong subaybayan bukas ang karugtong ng kwento ni Anne. At si Miguel ba talagang makakatuluyan niya? Feeling ko naman, kasi naaalala ko yung letter ni Sol na pinadala niya sa atin na parang may something na kay Anne at kay Miguel nung mga panahon na yon. Kaya huwag niyong palampasin bukas ang part 2 ng kwento ni Anne dito lamang sa inyong paboritong programa. Huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-share ang video na to at huwag rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Mag-click ng notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing may bago po tayong video na inilalabas at wag nyo rin kakalimutan, ito pinaka-importante, kung may sarili kayong kwento na gustong i-share, mag-email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia. Hanggang bukas, paalam and enjoy the rest of your day.